Hallelujah. Let's just pray. Heavenly Father, we just come before your holy throne today. Panginoon, iba-iba kami, iba-iba sa amin, iba-iba ang dala. But I pray, Lord God, that we have brought our hearts today to be open. Yung puso po namin maging bukas po sa inyong mensahe, sa inyo pong gagawin ngayong umaga na ito. Lord, excited po kami. Kasi lagi naman po kayong may dalang bago, Panginoon, na putahe para po sa amin. I pray that our spirit will be fed today by not me, but you. Kayo po ang mangusap sa amin at manguna sa amin ngayong umaga na ito. Wala pong sasobra, wala pong kukulang, Panginoon, sa putahe po na inihanda po ninyo. Maging masarap po ito para sa aming spiritual, ng aming spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Can we give the Lord the best clap of praise? Thank you po, Lord. Sige po, makakaupo na po tayo. Glory to Jesus. Hallelujah. Kamusta po kayo? Today is the first Sunday of April. At sinasalubong ko po ang April ng medyo manipis yung aking gupit. Nasobrahan po ako ng nasobrahan, kaya lang pagtingin ko, wala na, hindi na pwede. Makapal pa? Parang yung mukha ko yung makapal eh. Hallelujah. Medyo masyado naubos. Wow! Hallelujah! Mukhang kailangan natin magpa-Jollibee ulit. Mapa-Jollibee ba tayo ulit? Thank you po, Lord. Hallelujah. So today is, we're entering the second quarter. We have entered the second quarter. At doon po sa mga nag-8 watches po sa inyo, congratulations. Kasi we're now on our, technically on our 4th month doon po sa ating 8 watches. Thank you po, Lord. Hallelujah. So ngayon pong umaga na ito, well, as you know, we have been intentionally talking about the kingdom of God since August last year. And in fact, last week, yung ating Pastor Sharam, shared also about the kingdom of God. Matthew 6:33. Tama? And yung kanya naging focus ay righteousness. And I remember, the last time I stood here, we were also talking about that. Isa lang po ibig sabihin nito sa akin. Na ito po talaga yung mensahe ng Panginoon natin ngayong panahon na ito. This is what it's about. Ano po? Ba't parang medyo mainit? Nainitan po ba kayo? Oh, okay. Pati, nagre-reply yung mga nasa live natin, nainitan din po ba kayo? Summer na po kasi. Ano po? Parang di naman? Okay, sige. Yung taga-ayos po natin ng ating aircon dyan, kayo na pong bahala. So again, this is only telling us one thing, na ang mensahe po ng Panginoon na ito, itong season na ito, ayun na nga, yung kanyang kingdom. Dito po, sadya pong pinag-uusapan nga natin na meron pong dalawang priority ang ating Panginoon, to seek His kingdom and to seek His righteousness. Can I hear an amen? No, these are the major priorities that we must be aware and strive to fulfill today bilang mga anak ng Panginoon. Amen. Ngayon, ang expectation po sa akin, gawa na lang na magkakapatid po tayo dito at pare-pares po tayo ng kinakain. Kinakain, ibig ko sabihin yung kinakain nating salita ng Diyos. Ang expectation ko po talaga ay tayo po ay may natututunan, number 1, at tayo po ay ina-apply natin yung ating natututunan. Lahat na nag-a-apply ng natututunan, magsabi ng Amen. At kapatid, kung ina-apply mo ang inyong natututunan, ang ating natututunan, ibig sabihin lang noon, nagle-level up yung buhay natin. Hindi pwedeng hindi. Kapag ina-apply natin, hindi lang natin pinapakinggan, hindi lang natin sinasabi Amen, ginagawa natin, yung naririnig natin, natututunan natin, kapatid, dapat nagle-level up na yung buhay natin. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha ba nag-level up? Hallelujah. Yung iba nakasimangot. Bakit ganon? Para pong yung church natin, medyo nag-level up na yung ating first floor. Tama ba? Wow. Nag-level up na rin yung mga second floor. Wala na yung mga nando sa dulo. Actually, nando pa rin. Umusog lang.
Hallelujah. Ano? So medyo nagle-level up. Nile-level up tayo ng Lord. Sabihin mo, level up. Yan po ang gusto ng Panginoon. Ngayon, recently, nag-share po ako sa ating group chat, patungkol po sa nangyayari sa Israel. At nag-brown out yung ating TV. Ayan na. Nag-share po ako ng isang video about what's happening in Israel right now. And sa Israel po, meron pong nagbabadyang civil war. Hindi lang po sa Marvel Universe nangyayari yung civil war, Iron Man versus Captain America. Pero dito po sa Israel ngayon, merong nagbabadyang civil war. Bakit? Pastor, ano ba yung pinag-uusapan doon? Ngayon po, ang tawag nila yung rightmost group, yung mga rightists, hindi yung leftist kontra. Yung rightists, yung mga pro-administration. Meron po isinusulong ang tropa po ni Bibi Netanyahu na magkaroon ng reform sa kanilang judicial system. Yung kanilang judicial system, parang feeling nila ay unfair. And that's why they wanted to reform. The only challenge that, at least in my part, the way I see it, is yung kanilang gustong reform, parang sobra, parang mawawala ng bisa yung kanilang judiciary, kanilang judicial system. And that's why the people are crying. No? Now, it's not for me, it's not my place to judge kung ano ito, but it's our place to pray. Kaya ako po ito sinishare sa inyo. Dapat po natin ipag-pray ito. Na masunod yung kalooban ng Diyos. Kung anong gustong mangyari ng Panginoon dito. Kasi anyway, end times na eh. Mangyayari ang mangyayari. Does that make sense? Pero ganun pa man, dapat tayo nananalangin at pinapanalangin po natin sila. Bakit? Kasi yun sabi ng salita ng Diyos. Pray for the peace of Jerusalem. So we need to pray for the peace of Jerusalem. Kasi marami nang tumutuligsa sa kanila galing sa labas. Ngayon, sa loob, may kumukulo. That's going to be a problem. Kapag hindi na pumapasok yung mga kanilang militar, yung kanilang mga sundalo, sa kanilang opisina, sa kanilang trabaho, dahil sa mga nangyayaring ganito, it's going to be a problem. Because Bibi Netanyahu just fired his defense minister last week. And that's why medyo may konting tension and may konting gulo dito. So we just need to pray for them. And then also, recently, nakita ko ito, World War III na ang pinag-uusapan sa mga news. Russia, kumakampi sa China, Saudi Arabia, World War III against the US. At yung mga kaalyansa ng US, kasama tayo doon. Kanya nga yung kanilang, yung USS Marine na malaking ship na may kaya siya ang 1,000 sundalo o tao, ay narito sa borders natin, andito. Dahil may mga balikatan na nangyari, kasi yung China nagpadala na sandamakmak na mga ships din nila. So, is World War III happening? No. Kagaya na sinabi ko, mangyayari ang mangyayari. Pero, trabaho natin mag-pray. So, ano pag-pray natin? Pag-pray natin hindi matuloy? Hindi po. Pag-pray natin yung kalooban ng Diyos ang mangyari. Kahit na sa gitna ng gera. Pag-pray natin na ingatan tayo ng Diyos. Ingatan ng Lord ang kanyang church kahit na mayroong gera. Does that make sense? Kasi mangyayari ang mangyayari. And then, on an economic basis, nakita ko po ito, pakibasa, 1, 2, 3, fire. Gusto ko malaman ninyo that the US dollar, yung pera po ng Amerikano, yun po yung ginagamit globally. Isang barometer, sukatan yan, yung US dollar. At maraming transaction sa buong mundo, they are done in US dollars. Pero ngayon, itong mga bansa na to, nagsasama-sama, nagkukwentuhan. Kung Chinese money na lang gamitin natin. RMB. Yen. Ay, hindi, yuan. Yen, Japan. Hello? So may mga namumuong mga kwentuhan na nangyayari. Pero alam mo, sa loob-loob ko, ang pinakamapektuhan niyan ay Amerika. Tayo, well, potentially, yes. Pero hindi, yung impact talaga niyan sa kanila. Kasi pera nila yung pinag-uusapan na hindi nagagamitin ng lahat. That's going to be a big problem. And today in the US, there is a recession that's happening.
Kahit po sa mga tech companies, you will see left and right, mga nagtatanggal ng mga trabaho. And as we go to the future, siguro mabigyan ako ng pagkakataon dito pag-usapan yung AI. Sino nakakalam ng AI? Artificial Intelligence. Sino nakatry na ng ChatGPT? Mga kabataan, may nagtry na? Meron isa, dalawa, tatlo. Alright. Yung ChatGPT libre yan, may kausap ka. Hindi tao kausap mo. Kausap mo yung AI. Ano yung AI? Artificial Intelligence. Nag-iisip siya mag-isa. Sino dito nakapanood ka ng Age of Ultron? Marvel, Age of Ultron. Wala mag-admit? Ako din, nanood ako nun. Age of Ultron, yun. AI. Nag-iisip na mag-isa yung computer. Parang mag-emulate siya na para siyang tao. At ang totoo niyan, marami na tayong kausap na ganyan. Halimbawa, nag-try na ba kayo sa, halimbawa, PLDT. Sino dito? PLDT. Nagpupunta ka sa website niya, tapos meron chat dun sa baba. May nakatry na ba nun? Alam mo, hindi tao kausap mo? Ang tawag doon, chatbot. Yun yung tamang term. You're talking to machines. You're talking to robots. Talawa, doon sa pagka hinimay mo sa likod kung ano itsura ng usapan ng robot, 0 lang at saka 1. Numbers game. Yan lang yun. Binary. Ang tawag doon, binary. Favorite subject ko yun. 0 at saka 1. Kasi nung college ako, parang ganun yung grades ko. 0 bagsak, 1 passing. So medyo marami akong ganun. Pero I survived. Huwag kayong mag-alala. Ano po? Artificial intelligence, and probably we will need to talk about that. Because it's a bit scary. As a tech person, ako po ay tech person, I evangelize technology. Yun po yung ginagawa ko araw-araw sa trabaho. Ako ay manghang-mangha sa technology. Sobrang antindi na. Sobrang super advanced na tayo talaga ngayon. And like I said, as a technology person, na-appreciate ko yung logic, yung architecture, yung pagkakagawa, yung ginagawa. But also, as a technology person, I'm also scared of what it might be. What it might become. Elon Musk is a big funder of OpenAI. OpenAI is the biggest AI company in the world. And as you know, Elon Musk is one of the richest men in the world. At ang sinabi niya last week, pwede bang i-hold nyo nga muna yung AI? Kasi na-hack yung AI last week. Yung OpenAI. Na-hack sila. Pero alam mo, napakagaling. At pag titingnan mo talaga, if you will look at the good side, maraming masyadong good side yung AI. And yung presidente ng AI na si Sam, I forgot his name, Altman, I think. Yung presidente nito, yung founder nitong OpenAI na ito, syempre binabati ko siya, no? Kaya mo bang kontrolin yan? Sino magsasabi kung tama o mali ang ginagawa niyan? So gumagawa na, very quickly, kung anong ginagawa nito, halimbawa, magtatanong ka ng kahit ano. Para siyang Google. Pero mas matalino kay Google. Si Google kasi naghahanap kung sino na nag-post ng kung ano. Ito, pinagsasama-sama niya yung nahahanap niya at gumagawa siya ng sarili niya. Alright? So, isang mga pinipigil na nila, halimbawa, paano gumawa ng bomba? Kasi tuturuan ka niya eh. Tuturuan ka niya. So, pero finifilter na nila yun ngayon. Na, okay, hindi kita pwedeng sagutin doon sa sinasabi mo. So, nagiging matalino na siya. Pero, I guess we will need to talk about that in another venue. No? Pero, very, very interesting po ito. And I remember Prophet Sadu was talking about this. And, I understand what he's saying. Kasi ito talaga yung mundo na kinikilusan natin. Intelligence. At ang totoo niyan, marami nang gumagamit sa atin ng ganitong klase intelligence kasi nasa internet tayo palagi. Perhaps hindi mo lang naiintindihan. Hindi mo lang na-realize. Parang yung 7 sensations. Nagagamit mo naman na siya. Hindi ka lang masyadong aware. So pag-usapan natin yan. Pero alam po ninyo, na-browse ko itong mga to, itong linggo na ito, dahil nung tambay, nabanggit na naman ito. Ibig sabihin, nung Sabado ko lang pala ito na-browse. Hindi pala nung buong linggo, kasi tambay Friday. So nung Friday, tambay, naalala ko na naman, hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan natin, pero nabanggit ko na naman yung Matthew 24. Matthew 24 is
the destruction, ang title ng verse chapter na yun is the destruction of the temple, and the signs of the end times. Yun. So, ibig sabihin, kung ano man yung mangyayari ngayon o nangyayari na pala ngayon, ay nakalista sa Matthew 24. At totoo nun, hindi lang sa Matthew 24 nakalagay yun. Sa ibang libro, sa Ebanghelyo, sa Marcos, nakalagay din yon, pati sa Lucas. At naalala ko kasi, kaya ako ginawa tong table na ito, kasi sabi ko nung tambay, we want to equip the church kung ano ba dapat yung ginagawa natin ngayon dahil end times na. Kanya nga pinag-aaralan yung Daniel. Pero I wanted to come up with something na mas konkreto. I wanted to create a sort of program na mas konkreto natin pwedeng ma-apply itong salita ng Diyos, anong gagawin natin ngayon. And maybe I will tap, other people in this forum, baka sa labas ng ating church, to help us. Kasi, ang nakalagay po dito, inisa-isa ko na. Pwede nyo basahin po yan. Matthew 24, Mark 13, at saka yung Luke 21. Basahin mo yan. Pero, inisa-isa ko na kung ano yung mga sinasabi roon na mangyayari. So una, deception daw. Marami daw, sabi ni Panginoong Yesus, marami daw magsasabi, I am the Christ. Parang kibuloy lang. Siya si Christ. No? There will be much deception in the last days. Maraming fake news in the last days. Kaya wag po talaga kayong wag tayong basta-basta nagpapasa ng mga kung anong message. So halimbawa, may nagpasa sa iyo ng isang link. Okay naman yun, basahin mo. O sige, mag-check ka rin. Google mo rin. May ano bang nangyari? Baka peke eh. Check mo lang. Information is power. Information is good, but you need to check the information if it's right or wrong. Does that make sense? So wag mo namang barilin yung nag-send sa iyo ng link. Maraming tao gano'n, wala, fake news to. Pinatay mo na yung nag-send sa iyo. Sabihan mo lang na maganda, na-check ko, hindi okay. Hindi pala totoo ito. Hindi natin sila kailangan patayin dahil nag-send sila noon. Pero tayo, we just need to be smarter nowadays. Because it's the end times. Sabi dyan, wars and rumors of wars. Ayun na. Ayan na nga. World War III. World War III. Looming. Maabutan ba natin yon? Meron ba dito naabutan yung World War II? Wala dito. Makananon. Uy, grabe. Wala ditong inabutan ng World War II, pero yung magulang natin ay inabutan yun. O at least yung lolo natin, sure. Lolo natin. Kapatid, meron ulit. World War III. Ang nakakatakot lang ngayon, mas matindi na ang mga gamit ng mga tao. Nung nagsimula yung COVID, sabi, bio-experiment daw yun. Sabi. Kwentuhan lang naman. May gumawa ng, ang tawag doon, ano tawag dito? Biochemical warfare. Napapanood niyo din yan sa mga pelikula eh. Mga napapanood natin yun sa pelikula. Ano yung biochemical? Hindi ito yung baril o bomba. Pwedeng gas, pwedeng gamot. Tapos may nangyayari sa'yo. Pwede kang mag-hallucinate, pwede kang, mag-iba yung pakiramdam mo. Imagine ninyo, sino ba ito? May isang gera. Tapos nilagyan ng food poisoning yung pagkain. Biglang nasira lahat ng tiyan. Nagpapaandar ka ng takis, sumakit yung tiyan mo. That's a biochem warfare. Hindi kailangan bomba-bomba. Hindi lahat bomba. May iba na talaga ngayon. Meron nga tinatawag ngayon yung cybercrimes. Ano yung cybercrimes? Yung mga taong nahahack. Yung mga government websites na bumabagsak. Kasi state-sponsored, maybe some other country. Inaatake yung mga website ng mga gobyerno natin, pinababagsak. Halimbawa, bumagsak yung healthcare system. Bumagsak yung SSS. Bumagsak yung kung ano man. Na nagpo-provide ng service sa mga tao. Naalala ninyo nung nagsara yung PAL noong January? Yung hindi makalipad yung 20,000 people outside or inside the country? Imagine mo yun. Alam mo ba pinag-usapan doon kung terrorist attack ba yun? You see? Cyber. Hindi kailangan may sumabog. But these are happening now.
And that is why I wanted to come up with something na magagamit natin talaga ngayon. Kasi nakasulat naman itong mga ito eh. So what are we doing to prepare for this? And we need as a church to be prepared for this. We're not gonna pray that this will not happen because it will. It will just happen. What we need to do is prepare for it. Tama. O, halimbawa, nation versus nation. O, alam na natin yan. Nag-away yung Amerika at China 2 years ago. Na ayaw ko na mag-trade sa'yo. Huwag na, ayaw ko na. Eh, lahat ng gamit natin, gawa ng China. Halos. So, paano? No? So halimbawa, famine. Famine, gutom. Ano na ginagawa natin? Para hindi tayo magutom. Eh, di nag-grab. Paano kung may nag-attack? Pinadown yung internet natin. Paano ka mag-grab? Paano kung kagaya ko na palaging online, tapos down? How do I do? Wala akong cash. O halimbawa, meron kang cash, down, pagdating mo sa ATM, sarado. Offline. What are we going to do? We need to be we just need to be ready. Earthquakes, ang tagal na yung pinag-usapan yan, the big one. Oh my gulay. Ano? The big one. Uy, long time, ha? Sir, yes, sir. Hallelujah. Ano? Earthquakes. Ano ginagawa natin para maghanda? Persecution that may lead to death. That may lead to beating, yung pambubugbog. You will be hated. Lahat tayo. Dahil kilala natin si Jesus, mahal natin si Jesus, we will be hated for it. Si Jesus mapagmahal. Bakit hindi pwede same-sex marriage? Mapagmahal si Lord. Marriage is love. Are we readying ourselves for it? You will be hated. Offense, betrayal. Ito malupit. Yung offense, betrayal na sinabi dito sa Matthew, pagdating sa Mark, yung betrayal na yan, pamilya mo mismo. You will be betrayed. Kaibigan mo mismo. You will be betrayed. That it may lead to death. Wow! Meron po dito, sir, meron po dito, wala po siyang 666, wala po siyang 666. Copy. Born again din po siya, born again daw po siya, ayaw niya po magpalagay ng 666. Sige, over, darating na kami dyan. Tapos nangihingi ng gatas dito, gatas. Hindi daw sa makabili, nangihingi sa amin ng gatas. Good morning, ma'am sir. Dito po siya. Yung ano phone natin. Ganun tunog nila, di ba? Pati hininga. Ayaw po. Kita-kita nyo naman, pag pinlansya po natin, diretso, ano po? Ayun po. We will be hated for it. And even our loved ones, we will be betrayed. Yun yung pinakamapait. Yung mahal mo. Does that make sense? Ano pa sabi? False prophets, false Christ, false prophets. Increase of iniquity. Pag sinabi iniquity, wickedness, yung sobrang malupit. Parang panahon ni Noah. Na kailangan gunawin yung buong mundo, sobrang wicked kasi yung mga tao. Parang Sodom and Gomorrah, ginunaw yung Sodom and Gomorrah kasi wicked yung mga tao. Ang totoo niyan, ngayon, wicked din tayo. There's so much wickedness. Sabi ni Mea, naranasan mo na ba yung yung galit, yung provocation? May namatay na naman sa US. Mga bata, matanda. Mass shooting na naman. Ilang taon na yan nangyayari? Taon-taon nangyayari. Mahigit 20 na po. Ang incident, Marso pa lang sa US. Bakit? Kasi ayaw nilang i-ban daw yung baril. Marami silang binaban. Pero baril, hindi. Ayun. Increased wickedness, iniquity, affliction never before, distress in the land. Yung Antichrist, yan na yun. Yung tinutukoy dyan, yung libro ni Daniel, yun na yun eh. Yung pinag-aaralan natin na matatapos na tayo. Daniel, Antichrist, sinabi, yung the abomination that causes desolation. Antichrist yun. Pag yun yung binasa mo, si Antichrist yun. Buhay na ba yun? Baka. Likely, buhay na siya. Kasi maabutan natin eh. Andito na tayo. No? So, ano pa? Great Tribulation. Ako!
Yan yung pinaka-iniiwasan natin mga salita. Great tribulation. Confirm na po, dadaan po tayo sa tribulation. Whether mid-trib or post-trib, si Lord na bahala. What we need to do is still prepare. We just need to prepare. Maybe a lot of Christians are not preparing because iniisip pa rin, pre-tribulation, meaning hindi tayo dadaan sa gulo. Pero dadaan po tayo. Nakailang basa na rin ako eh. Dadaan po talaga eh. Kaya pati si Kristo sinabi niya great tribulation. Yun, yung great distress in the land. Wrath upon the people. Wow. False prophets. Medyo nabanggit ko na yan kanina. Deception. Listen, may deception na naman. Kanina, may deception, may lalapit sa iyo. Ako si Kristo. Alright. Itong kabilang deception dito, pati ikaw na born again at ako, pwede tayong maloko. We will be deceived. Ang totoo niyan, ilang prophets na lumalabas sa YouTube? How many? I've seen so much. So sisiguraduhin mo kung may nakikinig kang propeta, may pinapakinggan kang propeta, just make sure you read up on them. Look at what they're saying. Ano ba ang isang pruweba ng isang propeta? Similar to intercessors. Kung ano yung kanilang sinabi, yun yung nangyayari o nangyari na. Pag mas marami yung sinabi nilang nangyari na, tumataas yung chance na sa Lord talaga siya. Does that make sense? Parang intercessor. Yung intercessor, matindi. Kapag kami pinagpe-pray siya, tapos laging approve. Wow. Yung marami, nasasagot. Confirmed yun. Intercessor. Listen, look. Sabi dito, sun. Wow. Dito, walang ganun eh. Ito na yun, heavenly signs. Heavenly signs sa tao dito. Yung sun, yung araw daw, didilim. Yung buwan, mawawala ng liwanag. Yung mga, ano yung star? Ano yung star? Between. Walang hindi. Yung mga between, mahuhulog. Yun yung sinabi. Stars will fall. Ano sinabi dito? Signs in the sky. Yun. Dito sa Luke, may sinabi pa, seas and waves roaring. Natural yan. Kasi kapag lumindol sa ilalim, yung tubig sumasabay. Kaya nagkakaroon ng mga tidal waves. Mga tsunami. Hello? So, halimbawa, bahain doon sa inyo. Ayaw mo na doon, syempre, bahain. Lilipat ka sa mataas. Pagdating mo naman sa taas, may lindol pala. Ala, ramdam na ramdam mo naman sa taas. Kaya pag bumili ka ng kondo, sa gitna lang. Kung gusto mo bumili, lumapit ka na. Alam mo na, sa ating suking, hello? Listen. The power, ito malupit, sabi dito, the power of heaven shaken. Wow. I don't know yet. I haven't imagined ano itsura nun. Kung lagi tayo nagkakausap, ito na yon. Lagi kong tanong, ano itsura niyan? Ano eksakto yan? Ano yan? So ito hindi ko pa masyadong ma-picture out. Kasi I need to picture it out. Medyo graphic po ako eh. So kailangan ko siyang makita. Ano ba itsura niyan? Ano ba gusto mong gawin? Sige, anong nakikita mong diyan sa gagawin mo? So ganun po ako mag-isip. So, ganun ko tinitingnan mga bagay. So, yan, medyo hindi pa po ako sure. But if you look at it, pare-parehas. Majority of it are the same. Majority of it are the same. Tanong, mangyayari ba yan? Hindi. It will come. Why? Because it is written. It is said in the Word. So as a church, we need to prepare for this. What do we do with this? And pag-uusapan po natin yan separately, and I'm gonna talk to the leaders how we can prepare the church. Because we need to be ready for all of this. Old Testament pa lang nasabi niyan. Kaya nga si Daniel nandyan, si Ezekiel nasabi niyan. Hello? Confirm yan. Old Testament hanggang New Testament. Same story. Now, as is the case, it is crucial for the church to be taking a different stance now. Kailangan iba na yung tindig natin. Pag sinabing stance yung tayo, yung tindig, dapat iba na.
Nung araw yung church, ang gusto, puro hingi, Lord, bless me, bless me. Okay naman yun. Okay naman yun. Gusto natin yun. Bless tayo na, Lord. Ano? But now, the church really needs to take on a different stance. Dapat palaban din tayo. Lalo na fighting for the truth. Huwag ka mananahimik pag may nakikita ka ng may ginagawang mali. You just need to stand for the truth. Hindi ko sinasabing makipag-away ka. Halimbawa sa opisina, mayroong gagawing mali. Sabi mo, guys, sorry, hindi na ako sasama dyan kasi parang hindi ako agree dyan sa gagawin na yan. Ganon din sa negosyo. Kahit within family gatherings. Hindi ko sinasabing huwag mong puntahan yun. Hindi ko sinabing huwag ka nang pumasok. Hindi ko sinabing lumipat ka na ng trabaho. Ang sinasabi ko lang, pag alam mo yung totoo at mali na, magsasalita ka. Hindi ka makikibakas, hindi ka makikisakay, hindi, oo nga, no. Hindi ganun. Huwag mo sakyan. Hello? Huh? The church should have a different stance. We should take an offensive stance as well, hindi lang defense. Tatandaan ninyo, yung armor of God is not just a shield. May sword din. So okay yun, may depensa tayo, meron tayong helmet, meron tayong breastplate, meron tayong sapa, may belt tayo. All good, all good. Pero tatandaan mo, meron din tayong sword. So wag ka lang salag ng salag, ay, umatake na naman yung kaaway, pam, ay. Umatake na naman kaaway, pam, ay. Kapatid, umatake na naman yung kaaway. Mag-voltage 5 ka. Hello? Ano? Good morning po. Good morning. Oh, come. Okay. Hallelujah. Ano? In view of this, I would like for us to be aware na meron po tayong, binigyan tayo ng Panginoon ng tool. Sabi mo, tool. Na dapat ginagamit naman talaga natin, ano, lalo na sa panahon na ito. Ano tong tool na to? Anybody? Anyone? Ano tong tool? Prayer. Prayer. Siyempre, kasama yung faith. But what I'm driving at right now is prayer. Sabi ni James 5:16b. Sabi sa James 5:16b, the prayer of a righteous person is powerful and effective. So pinag-usapan na po natin yung righteousness. Tama? Napag-usapan na natin yung righteousness, napag-usapan natin seeking the kingdom, napag-usapan natin yung seek His righteousness. Ano? So what I want to talk, napag-usapan na rin natin yung all these things shall be added. Ito ang gusto kong i-share sa inyo. Prayer. Wow. Pastor, napakasimple naman yan. Oo nga eh. Ginagawa ba natin? Tanong, sino nagpe-pray dito? Taas kamay. Ayun, thank you po. Yung iba, try nyo rin. Try nyo rin minsan. Swabe yan. Ano? Sino dito sabi mo, nagpre-pray ka? Sino nang hihingi ka sa Lord? You're asking God for something. Anybody? Siyempre lahat tayo, nanghihingi tayo sa Diyos. Sabi ng Panginoon sa Matthew 7:7, ask and you shall. Exactly. Very, very simple. It's very simple. May kailangan ka? Ask. And you shall receive. Hallelujah. So sino dito? Sabi mo nagpe-pray ka, sabi mo nanghihingi ka. Laging sinasagot ka ng Diyos doon sa hinihingi mo. Yung walang labis, walang kulang. Listen. Ito totoo. Hindi din lahat ng pinag-pray ko sinagot. Ayon doon sa gusto ko. Does that make sense? Pero pastor, yun nga eh. Doon nga ako nalilito. Pastor, sabi nga ask eh. Di ba sinabi ask lang? And you shall receive? Bakit gano'n? Nag-ask naman ako. But I did not receive. Nangyari na ba yun sa'yo? You've been asking God for something and it hasn't happened. It has not come. It has not been answered. Nangyari na ba yun sa'yo? Sa akin din eh. Hallelujah. Sabi sa James 4:3, nandiyan ba yan? Wala. Sabi sa James 4:3, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives.
Ulit lang, ulit, mabilis. Sabi ng Panginoon sa Matthew 7, ask and you shall receive. Tama? Pero sometimes we ask and we do not receive. Ito sagot ni James. Sabi ni James, nagpe-pray ka, you ask. But you do not receive. Bakit? Because of wrong motive. Hello? Alam po ninyo, sa ibang translation, hindi ko lang nailagay pala dito. Pero ito pong James 4:3, pag titingnan mo yan sa Biblia mo, sa ibang translation, ang sabi diyan, yung motive, ang sabi dito, because you ask with wrong motives. Sa ibang translation, yung motive na yan, ang word na ginamit ng salita ng Diyos, lalo na sa King James Version, ay amiss. A-M-I-S-S. Amiss. Ang ibig sabihin ng amiss, mali, improper, wala sa hulog, maling kondisyon. Yun yung motive na sinasabi. And that is why, sometimes, or perhaps many times, when we ask something, and we're expecting a response from God, we're expecting something from God because we asked, it doesn't come. Because when we asked, we had wrong motives. May mali doon sa ating hinihingi. No? May mali doon sa ating paghingi. Therefore, okay, listen. Therefore, we may be asking, but we are asking wrongly. Sabihin mo, wrongly. Baka nga hihingi tayo, nagtatanong tayo, pero yung pagtanong natin, mali. May mga pagkakataon, mali yung tinatanong natin. May pagkakataon, mali yung hinihingi natin. Kanya pala hindi binibigay. Mali eh. Mali. Umorder ka ng Shopee. No, tiningnan mo yung picture, ganda-ganda nung bag. Woo! Suabe. In-expect mo, malaki yung bag, marami ka may ilalagay pagdating sa'yo, ganito lang pala yung bag. Nilakihan lang pala yung picture. Masaya ka, hindi? Mali. Bakit? Mali. Mali yung binigay. Hello? Therefore, we may be asking, but we are asking wrongly. Ergo, therefore, we do not receive. So now, for our prayers to have higher efficacy, ibig sabihin, mas tumaas yung tsansa na masagot. Wow! Gusto mo ba yun? Gusto mo ba yun, yung prayer mo, mas mataas yung tsansa, masagot ka ng Panginoon? Bakit sila lang? Kayo, wala? Wala kayong hinihingi sa Diyos? Praise God. Papalayhan ako sa inyo mamaya. Kasi gusto ko to, tumaas yung tsansa nung prayer ko, ma-shoot, lumusot, maipasa sa korte ng ating Panginoon. Amen? Listen. Prayer. For our prayers to have higher efficacy, we will be talking about praying the right way. Kasi yung wrong, yung sabi dito, mayroon kang wrong motive. Ang ibig sabihin ng motive ay out of order, improper, wrongly, wala sa hulog, mali. So kung merong ganong klase ng prayer, ibig sabihin merong tamang klase ng prayer. And that's what we're going to talk about today. Are you ready to listen? Hallelujah. No? So, prayer in its simplest definition is what? Anybody? Ano yung prayer? Anybody? Anybody? Parang tambay lang to. Yung walang gusto sumagot. Si Ate Ana lang sasagot. Anybody? Mag-unmute kayo, mag-unmute. Dahil naka-live tayo, naka-face-to-face tayo. What is prayer? Prayer is talking to God. Communion. Tama? Communion. Communicating with God. Talking with God. That is the simplest definition and easiest way to define prayer. Tama po yun. Okay? Okay yan. Pero gusto kong malaman mo, kaya natin pinag-uusapan to. Para mas maging effective yung ating prayer, we must understand what prayer really is. And this is my personal definition for you today. Prayer is actually a process. It is a process by which man talks to God. That's what we have been doing. That's what you have been doing. God shares His intentions sa atin for a particular time, particular season. Halimbawa,
Nung kinausap ni Lord si Daniel kinausap many years ago, pero pinag-uusapan yung ngayon, 2023 pala. Sobrang tagal nun. So it's God's intentions, He's sharing it with man for a particular season, a particular time. So that, nang sa ganon, man can declare God's intentions to happen on earth or on the situation. That's what prayer is. Ang haba ng definition, I'm sorry. No. But this is my personal take to what prayer is. As I try to understand, bakit hindi lahat ng prayer sinasagot? Because I'm trying to understand. And sometimes we get frustrated. Lord, nagpe-pray naman ako. Ba't hindi nasasagot? So as I try to understand, I put it in my own words. Tatagalogin ko. Ang panalangin ay isang proseso kung saan ibinabahagi ng Diyos yung kanyang kalooban, yung kanyang intensyon, ano ba yung iniisip niya, ano ba yung puso niya. Kanino? Sa'yo, at saka sa akin. Nang sa gayoy, lalim yun ha. Nang sa gayoy, ganun ay, ang tao ay maipahayag ang intensyon ng Diyos sa mundong ito o sa sitwasyon. Pwedeng sitwasyon mo, sitwasyon ng iba, sitwasyon ng mundo, whatever. So this is my definition of prayer. Now I want to pause for a minute because I want you to read it again. And then I need us to have a baseline. Ang tawag dyan, baseline. Para pare-pares tayo ng pangunawa, ng pagkakaunawa. Na ang panalangin, yes, pakikipag-usap sa Diyos, yun. Panalangin ay proseso. Nakikipag-usap ka sa Diyos, kaya nakakapagbahagi siya sa iyo. Does that make sense? No? At sinasabi niya ang kalooban niya. Joan, mahina yata ito. No? At kapag nasabi niya na sa iyo, kung ano yung nasa isip niya, puso niya, ang gagawin natin, dedeklarahan natin. And that's what we pray. Kaya nagpe-pray tayo, dapat may boses, di ba? Nagde-declare tayo. Nakakita ka na ba sa kahit saan, nagpe-pray ng may sakit, tahimik? Amen. May ganun? Wala! Pag may nagpe-pray sa may sakit, nagde-declare. Ginagamit yung boss. Does that make sense? Kaya yun para maipahayag, maideclare ang intensyon ng Diyos sa mundo o sa sitwasyon na marahil ay nilalapit mo o inalalapit sa iyo ng Diyos. Kaya may ginigising dito ng Lord pag madaling araw. Anak, pag-pray mo nga to. Hindi ko kilala yan, Lord. Pag-pray mo lang. Okay po, Lord. Does that make sense? That is what prayer is. And I hope you understand. And I hope you will embrace this. Because this is really important. No? Because in many occasions, ang kaisipan natin, ang kaalam natin, kapag tayo ay nagpe-pray, pupusta ako. Pastor, pumupusta ka pala. May pagpustahan ako sa iyo. Pag lumapit ka sa Diyos, may kailangan ka kasi. Naiipit ka kasi. May bayarin na kasi. May nararamdaman ka kasi. Meron kasing nangyayari sa pamilya. Mahina kasi yung negosyo. Hindi kasi makakota. Hello? Ba't mo alam yan, Pastor? Ganun din ako Ang alam natin sa prayer, pag lalapitan tayo sa Diyos, kasi may kailangan tayo. Tama ba? Sabi nila, ang sukatan daw ng isang matatag na church, malakas na church, ay hindi yung bilang pagkalinggo. Ang isang matatag na church ay yung maraming tao sa prayer meeting. That's a strong church. Dito po sa church natin, we have 34% of people joining the prayer meeting. Nawawala yung 66%. Isang 6 na lang, 666 na. Kapatid, basagin natin to. Masyado tayong malapit sa end times. Dahil 66% sa atin, wala sa prayer meeting. And that's fact. Because I check on the numbers. No? 33% lang sa atin ang nagpe-prayer meeting. At alam mo, more often than not,
Yun yung kwento ng prayer life mo. Every time we come to God, kasi may kailangan ka. Hindi na kita tatanungin kung ikaw yun. Ano? Bibigyan na lang kita ng comfort. Hindi dapat comfort eh. Dadamayan na lang kita. Nagkakaganon din ako. Lalapit lang sa Diyos pag may kailangan. Nakakahiya. Nakakahiya sa Kanya. And that's why itong topic na to very, very simple. But it matters much. Kasi kung yung prayer life definition natin, lumalapit lang tayo pag may kailangan. Makikita lang kita sa prayer meeting kasi may pangangailangan ka. Hindi kailangan na tumabago ngayon. Bakit? Kasi Matthew 24, Luke, ano na nga ba yun? Luke 10, at saka Mark 13. Luke 21, at saka Mark 13. No? End times na. Kailangan may mangyari na. Kailangan may mabago na sa atin. Can I hear an amen? Pastor, masama ba yun? Ba't gusto malaman mo, gustong-gusto ng Lord pag lumalapit ka sa Kanya. Sa kahit anong pangangailangan mo. Kahit ano, malaki, maliit. Kung ano man, pangarap mo, hindi mo pangarap. Need ng family mo. Gusto ng Lord yan. Maging dependent tayo sa Kanya. Tama? Gusto yan ng Lord. Kanya lang, kung lalapit ka lang, kung puro ganun, yan ang hindi kalooban ng Diyos. Kapag lumapit tayo dapat sa Diyos, dapat alamin din natin kung ano bang nasa isip niya. Ano bang nasa puso niya. Hindi yung puro ikaw yung hingi ng hingi. Hingi ka ng hingi. Paglapit, Lord, Lord, wala na siya masabi sa iyo. Hindi na siya makipag-usap sa iyo. Ang totoo nun, hindi communication yun. Sige, communication yun, pero one-way communication lang. Kasi puro ikaw lang yung nagsasalita. Hindi tayo marunong makinig. Yan yung prayer life natin. Magpe-pray lang tayo, salita tayo ng salita. Binigyan tayo ng model ng Lord. Our Father who art in heaven, holy be your name. That is praise, that is adoration. Kaya lang, inuuna natin talaga yung pangangailangan natin. Lord, paglapit pa lang, Lord, walang praise, walang adoration. Nagbigay na si Jesus na model. Hindi natin magawa. And now, many people ask, including myself, bakit nga ba hindi nasasagot yung mga panalangin? Sa tingin mo, bakit? Kung lumapit ka, pag may kailangan ka lang, hello? Pastor, si Lord nang gagante? Hindi. Ang Lord, tinuturuan ka. Does that make sense? Hindi gumagante Diyos. Meaning, hindi ka niya gagantihan. Hindi mo kinausapin, hindi kita kausapin. Hindi siya ganun. Tao lang gumagawa nun eh. Ano? Pwede kang ipaghiganti ng Lord sa mga nangapi sa'yo. Yes. Pero hindi ikaw yung gagantihan ng Lord kasi inisna mo siya. Hello? The Lord always welcomes with open arms. So, dito sa definition na ito na pinag-usapan natin, whether English o Tagalog yung preference mo, it doesn't matter. Pero may tatlong component yan. Number one, the first component is we need to come to God in prayer. Very simple. Many of us, we're so busy, we don't even have time to pray. We only pray for the food. Lord, salamat po sa food. Amen. Lord, salamat po, nagising ako. In Jesus' name, amen. That's it. Lord, salamat po sa araw na to. In Jesus' name, amen. Tapos tulog ka na. What in the world? Kung yan yung definition, we need to come to God in prayer. Sasadyain mo siya. Para lang yan doktor mo, o magre-renew ka ng license mo sa LTO, o magre-renew ka ng kotse mo, o ng motor mo. Registration. O gusto mo kumuha ng PSA, gusto mo kumuha ng birth certificate. Ay, online na pala yun, ano? Pero kailangan sadyain mo. Number two, you need to wait on God for what He has to say. O sige, nauna ka na. Pam, 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 pam. Shut up. Listen. Siya naman. Does that make sense?
Alam mo, best practice? Shut up muna kagad. Listen. Yun yung biggest mistake natin, lalo na mga Kristiyano. We just ask and fire away. We don't take time to listen. Because that's number 2. Number 3, we need to act based on what He says. Kung anong sinabi, yun yung gagawin. At yan 3 na yan, nandyan. Sa definition niya. Kaya kailangan mag-aunawaan tayo. Ano ba ibig sabihin ng prayer? Yan. Mahaba, pastor eh. Oo nga eh. Kasi ang prayer hindi lang sa paghingi eh, natatapos. Kailangan may pagdinig din. Tapos may paggawa. Does that make sense? Yun eh. Yun yung definition na yan. Now, all these things are aligned to God's original intent that man is to rule or have dominion over the earth. Can I hear an amen? Pinag-usapan natin yung kingdom of God. Yun yung number 1 na lesson. No? In-establish ng Panginoon yan sa Genesis 1:26. Then God said, in-establish. Alright. Sige, John 1:26. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Kapatid, alam po ito ng marami. Takot ako sa mga gumagapang. Mga creepers. Over the earth. Pero binabago na ako ng Diyos. Inuutusan ko na sila. Ano? Kasi kailangan ko i-apply yung natututunan ko eh. Bakit ba ako takot sa ipis? Sinabi mag-rule. Diba? Pero syempre, lumalapit ako sa ipis, may dalang baygon. But, kailangan i-apply ko yung tinuturo ko mismo. So sa mga gumagapang-gapang, aba talaga sinasabihan ko sila, oy, labas, hindi ka pwede dito sa loob ng bahay, labas kayo lahat. That's what I do. Pastor, loko-loko ka naman eh. No, I'm practicing the Word of God. That's what it said. That's what God said. That's what we should do. Because that is correct. The Word of God is truth. Amen? That is truth. So we apply the truth. Because the truth will set you free. Ina-apply ko yun, mga kapatid. Gusto kong malaman mo. Pero alam mo, dito sa verse na ito, binigyan tayo ng dominion ng Panginoon. Alam mo, isa pang binigay sa atin. Sabi na, hindi ko nilagay dyan eh, no? Pero sabi dito, let them, 2 words, 2 small but big words. Let them rule. Let them have dominion. Alam mo yung let them? Woo! Hallelujah. Ito yung nagbigay sa atin ng authority. Na nung narinig ng buong creation, nung sinabi ng Lord, let them rule, let them have dominion. Alam mo, yung air, yung particles, yung molecules, kumalat yun sa buong mundo, narinig nila kung kanino sila susunod doon sa tao na binigyan ng authority ng Diyos. Does that make sense? That's what happened during the creation. When God gave us that authority. At that very instant, gusto ko malaman mo, yung tao galing sa abo, from dust, we became kings. That's what happened in Genesis 1:26. Galing sa abo, babalik tayo sa alikabok. Galing tayo sa alikabok, babalik tayo sa alikabok. Tama? From dust to dust. Babalik tayo sa lupa as dust. But at that point, galing sa alikabok, we became kings. We were given the authority to rule and have dominion. Can I hear an amen? No? Now, we have learned previously that man is the only, kasi because of Genesis 1:26, man is the only legal authority dito po sa lupa. Tayo ang legitimate authority dito sa lupa. Kasi sa atin ibinigay ito ng Lord. Kaya tatandaan mo ito, huwag ka mangarap pag marami kang problema, ay sana bumalik na ang Lord, mapunta na ako ng langit. Gusto kong malaman mo, hindi tayo dediretso ng langit kasi may millennial reign pa. Because the earth was designed for us to rule. At yung millennial reign na yun yung tikim sa atin ng Diyos, what it really means to rule on the earth. And that is why in Revelation, kapatid, there will be a new heaven. There will be a new earth.
Why? Because yun talaga yung intention ng Lord. Kita mo, meron pa ring heaven, meron pa ring earth. Yung heaven kasi, doon talaga siya. The kingdom of heaven, the kingdom of God. Yun yung heaven. Pero yung earth, sa tao kasi binigay yun. That's what we need to understand. Many Christians prepare for the life of eternity in heaven. Pero bago eternity, meron pa muna ruling on earth. That's what we need to understand. And the Lord has opened our eyes to that, and I'm emphasizing it kasi kailangan mo rin maintindihan yun. Ano po? Sabi rito, we have the man is the only legal authority over earth. Now, as that has been fully established ng Panginoon noon pa, it's now time to unlock the full potential of prayer. Of having a powerful prayer life. Prayer, when done properly, can change the most difficult of circumstances and get the most amazing responses from God. Response from God. Kahit gaano ka lupit, sabi ng salita ng Diyos, with God, nothing is impossible. Mga kahindik-hindik at kagilagilalas na mangyayari o pangyayari o kasagutan sa panalangin, pwede kung tama tayo manalangin. No? Listen, church. Kaya tayo binigyan ng Lord ng prayer is because prayers are meant to be answered. Sabi mo, prayers are meant to be answered. Kapag ka meron ka pinagpe-pray, hindi ka sinasagot ng Diyos, gusto ko malaman mo, prayers are meant to be answered. Pag hindi tayo sinasagot ng Diyos sa pinagpe-pray mo, pwede kasi we are asking wrongly. We don't have the right or the correct motive. Sabi ni Miles Monroe, God's plan is for man to desire what he desires, to will what he wills, and to ask him to accomplish his purposes in the world. Yun daw yung kalooban ng Diyos. Yung gusto niya, gustuhin natin. Yung kalooban niya, loobin din natin. Yung gusto niya mangyari, mangyari through us. Kaya ang tawag sa atin, ambassador. Yung ambassador, kung ano ang gusto ng presidente, na kung anong bansa, yun yung i-implement ng ambassador. Sabi mo sa katabi mo, ambassador ka. Listen, ang ibig sabihin nito, pinag-uusapan natin prayer, no? Ang ibig sabihin, hindi ginawa ng Lord yung prayer para utusan mo siya kung anong gusto mo mangyari. Ulit. Ang alam natin sa prayer, may kailangan ako, lalapit ako. Pam. And that has been our story for many, many years. All our lives, Christian life or non-Christian life. But I want you to understand that prayer is not about God having it your way. It's not that. It has to be His will. Sabi mo, His will. God wants to do something and God is doing something. And He wants to do it with you. Through you. Meron may sakit, kaya tao yung pinapapunta. Hindi naman hayop pinapapunta sa may sakit eh. Di ba tao? O di ba tao ka rin? Ba't si pastor yung lagi tinatawag? Kung ganun lang, hindi hayop na lang din papuntahin natin. Eh parang hayop, hindi. Naunawan niyo ako? It is the will of God through you. That's why if you bless somebody, it's the will of God and you're blessing somebody. Naunawan. Will ng Panginoon. It's God's will implemented on earth through you. Why? Why? Because you, me, we are the legal authority dito. Kailangan talaga maunawaan natin yun. Kailangan talaga eh. Kaya ang Lord patuloy na gumagamit ng tao. Kasi yung tao yung legit na kumilos dito. Does that make sense? No? If this is the case, then we must be attuned to God always. Dapat lagi tayo nakakilig sa Kanya. Kaya sabi ni Pablo, fix your eyes on Jesus. Kahit busy, fix your eyes.
Kahit mahina benta, fix your eyes. Kahit maraming benta, fix your eyes. Always tune back to God. Kasi ba may sinasabi na naman siya, ang Lord makwento. Kaya nga ang daming libro sa Biblia eh. Kaya nga ang daming translation eh. No? Kasi makwento ang Diyos. Marami siya sinasabi. So we need to tune. Always need to tune. Hindi nyo ba na-realize, araw-araw may news? Araw-araw may news. Umaga, tanghali, gabi. Makinig ka ng radyo. Umaga, tanghali, gabi. Usually, yung sobrang aga, yung kagabi. Tama? Yung gitna, yung noon, medyo naiiba ng konti. Pagdating sa gabi, kung ano yung summary nung umaga, tsaka nung tanghali. Araw-araw. So, listen, the Lord always has good news also. Yung maraming news natin, bad news eh. Si Lord laging good news. So marami din siyang nasasabi, umaga, tanghali, gabi. Madaling araw, umaga, tanghali, gabi, madaling araw. Hello? No? Hallelujah. Sabi ito sa John 5:19. Jesus gave them the answer. Very truly, I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son does also. Kaya, ang sinasabi ko dito, lagi tayo nakatuon sa Ama para malaman natin intention niya. Kung ano yung intention niya, yun din gagawin nating mga anak. Pastor, di ba si Jesus yan? Oo, bakit? Di ka rin ba anak? Kapatid tayo ni Jesus, co-heirs. Nung tinanggap natin siya, anak na tawag sa atin. Tama? Yun. Kailangan malaman natin ang puso ng Diyos, ang isip ng Diyos. When we do this, for sure, we will receive. Sabi mo, I will receive. This is the most effective combo for a powerful prayer. That's why. Number 1. Tapos, naku, nung oras na. Okay, number 1. 3 bagay lang to na i-share ko sa inyo. Gawin natin ng mabilis. Ka-birthday, God bless. May pasok yun, may pasok. Okay? Number 1. Para magkaroon tayo ng higher efficacy about prayer, we need to know the Word. And align your lifestyle to the Word. Marami sa atin, dami mong alam eh. Ang dami nating alam eh. Ang tanong, ginagawa mo ba yung alam mo? So kung alam mo yung Word, we need to align our lifestyle. How we think, how we act, how we react. We need to align it to the Word. Pinaalala ni Pastor Sarah, what would Jesus do? Yun eh. What would Jesus do in a situation like this? We ask God, Lord, what will you do? Bibilisan natin, kasi mag-overtime ako Halimbawa lang. Meron ba yan? Halimbawa lang. Ito prayer mo, Lord, pahingin pong pera. Gusto ko ba maraming pera? Alright? Yan naman gusto natin eh. Sino dito gusto pera? Konti lang? Ako, sa amin na lang, Lord. Ayaw pala nila eh. Sino dito gusto pera? Sino dito mukhang pera? Magkaiba yun. Pero lahat tayo gusto ng pera. So nangingi tayo pera. Lord, bigyan mo pera. No, Lord, gusto kong bonus. Lord, gusto ko ng increase. Gusto ko ng whatever, promotion. Sabi dito, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Ano pinag-uusapan dito? Tithe. Nangingi ka ng pera. Tanong, nagta-tithe ka ba? Ano po ba ibig sabihin ng tithe? 10% po. So sa 1,000 may 100. Sa 100 pesos, 10 piso. Yun ang tithe. Ganun lang simple. Andali, no? Simple. No? And marami tao nagpe-pray ng pera. Di naman nagtatithe. May patago sa Lord. In fact, kung hindi ka nagtatithe, magnanakaw ka. Yun yung sabi ng salita ng Diyos eh. So mag-tithe ka. Pastor, gipit eh. Brad, mag-tithe ka. Kasi pag di ka nag-tithe, gipit ka ngayon, mas gigipitin ka pa mamaya. Mag-tithe ka muna. Hello? Yun eh. No? Tithe pa lang yan. Offering. Tignan mo to. Remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop. Pag konti daw yung inihasik mo, konti lang din ang balik. But the one who plants generously will get a generous crop. Pagka ikaw ay nagbigay ng marami, generous, wow, madami ang balik. You must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure. Hindi dahil napilit ka. Hindi, sinabi ni pastor, hinabol ka sa kubeta. For sure. For God loves a person who gives cheerfully. Listen, verse 7.
you need to decide. Ang tithe, 10%. Wala nang usapan. Tapos, 10%. It is what it is. Estudyante ka, may baong ka. Kung wala ka talagang trabaho, wala nagbibigay sa'yo yung pera, o di wala kita tithe. Wala eh. Pero kung meron, tithe, 10%. Yung kanina, malakay. Pero dito, 2 Corinthians, may kasunod. For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your, and then produce a great harvest of generosity in you. Wow. Therefore, if you are offering your gift at the altar, hindi, iba to. Okay. So, ang Lord daw nagbibigay. Yung kanina tithe, ito offering. Yung offering, walang percentage. Kasi sabi doon sa verse 7, you must decide in your heart kung ano laman ng puso mo. Gusto mo konti balik. Gusto mo marami balik. Sabi ng verse 10, sa Lord naman pala nanggagaling eh. Ano bang chinani mo? Sa Lord pala galing. And the Lord will give you a great harvest for your generosity. Yan ang offering. Nagpe-pray tayo eh. Lord, pingin pera. Tignan mo to. May mga tao nagpe-pray. Therefore, if you are offering your gift at the altar and then remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar first. First go and be reconciled to them, then come. Sino dito, linggo-linggo, nakikita ko mga mukha ninyo, nagbibigay dito? Sino dito nagbigay? Meron kang galit sa kapwa mo. Ayan yun eh. Bigay ka ng bigay dito? Tuwan-tuwa ka kasi nabibigay ka sa Lord? Yes. Pero may galit ka pala sa kapwa mo? Kung kalooban ng Diyos, babalik yung nilagay mo dyan, babalik sa bulsa mo. You see, you need to know the Word of God and we must align it to our lifestyle. Hindi ba lifestyle yan? Nagbibigay ka nga, may galit ka pala sa katabi mo. May galit ka pa sa pamilya mo, may galit ka sa anak mo, may galit ka sa asawa mo. Anong sabi? Iwanan mo muna yung offering mo, mamaya na mag-offering. Mag-reconcile muna kayo. Pag okay na kayo, tsaka ka magbigay. Apply natin to. Word of God eh. Tapos na yung panahon na oo, alam ko na yan eh. Hindi mo naman ginamit eh. Hindi mo naman inalign eh. Ilang beses ka naglagay na may galit ka. Kung kami ni Joan yung patay na kaming dalawa eh. Kasi pag nag-away kami, nagbibigay pa rin kami. So hindi na mangyayari yun ngayon. Kasi we need to align our lifestyle. Does that make sense? You don't need to be a preacher to practice this. You need to be a child of God and practice this. Does that make sense? Know the Word and align it to your lifestyle. Gamitin mo, apply mo to your lifestyle. Sabi dito, anong sabi dito? Anong sabi dito? Sa James 1, ayan. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. May mga nagpe-pray. Pagkatapos mo mag-pray, mangyari kaya yun? Pagkatapos mo mag-pray, gagawa ka ng sarili mong diskarte? How many times have you done that? How many times have I done that? Yung tipong nag-pray ako, Lord, ganito. Pero pag merong lumapit sa akin nakipagkwento, pare, kumusta ang kota? Wala mahina I'm cursing the seed that I just prayed for. Does that happen to you? Ako lang yun. Pagkapatiran ka, usap mo, yes. I believe in God. God can make a way. Yes, God can do have streams in the desert, ganyan for me, ganyan. Pero pag hindi na Kristiyano ka, usap mo, walang hirap talaga. Wala na talaga mangyari, wala nang pag-asa. Gusto ko na mag-resign eh. Alam mo kung ano yun? That person is the one who doubts. It's like a wave of the sea. Alam mo yan? Double-minded. That's a double-minded person. Ayaw ng Lord ng double-minded. Pag Kristiyano ka usap, suabe, very spiritual. Pag mundo na kausap, iba sinasabi. Katunog mo yung mundo. That's double-minded. Dapat kung paano tayo dito sa loob ng church, pag nakipag-usap tayo sa labas, ganun pa rin. Dapat ganun pa rin. Hindi double-minded. One-minded.
That is being one with the Spirit. Yun yung number 7 dun sa sensations. We're pressed together with the Spirit of God. No? Tayo ay nagiging witness. No, tinuturo sa atin nung teacher kanina. There must be harmony. Harmony, sabi mo, harmony. Of the Word of God and our lifestyle. There must be harmony. Ano ibig sabihin ng harmony? Aba, singular. Nasa tono. Kung anong sinabi, nagagawin dapat, sabi ng salita ng Diyos, yun nga yung ginagawa natin. Sinasabi natin, iniisip natin. Otherwise, we need lots of renewing of the mind. Kung hindi pa tayo ganun ngayon, hindi kita papatasin ng kamay, but we just need to renew our mind. Whatever is written, we just do. Does that make sense? Ano? Hallelujah. There must be harmony of the Word in our lifestyle. Otherwise, there's only harm. There's no oni. Harmony. Pag hindi natin sinusunod to, harm lang darating. Walang money. Harm money. Ayos. Thank you po, Lord. Number 2. Know your purpose. Kanina, know the Word and align it to your lifestyle. Ngayon, know your purpose and align your prayers to it. Nako, kailangan mo itong maunawaan. Sabi dito sa 1 Corinthians, do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Pag may karera, isa lang nananalo. Run in such a way as to get the prize. Therefore, I do not run like someone aimlessly. I do not fight like a boxer beating in the air. Boxer beating in the air, sumusuntok ka lang sa hangin. Tira ka lang ng tira, wala nangyari. Di mo alam kung shoot o hindi. Ano? That's what Paul is saying. Lahat tayo may purpose, lahat tayo may karera, lahat tayo may finish line, lahat tayo may prize. Does that make sense? Lahat po tayo. Kasama po tayo dyan. Hinihingal na ako dito, nagmamadali na ako, 11 o'clock na. Ito tanong, have you discovered your purpose? Kung na-discover mo yung purpose mo, you should be walking, running on your purpose already, towards your purpose. Kapag ka hindi, kapatid, naku po, harm, no, I don't want to say that. But we are committing sin against God. Kaya ka binigyan ng shoes of readiness. Kasi may purpose. Kaya may sapatos so that you can walk, you can run. Gusto ko malaman mo, your purpose is equal to God's will for your life. Yan yung kalooban ng Diyos, yung purpose mo, kalooban yan ng Diyos. Hindi ka man maging presidente ng bansa, hindi ka maging may-ari ng isang malaking kumpanya, but that is the purpose of God for you. Minsan, mas gusto natin, feeling natin, mas maganda yung plano kasi natin kaysa sa plano ng Diyos. Pero totoo, mas maganda plano niya. And that's why your purpose equals God's will for your life. And when you are praying, kapatid, if you are praying na aligned yung pinagdadasal mo doon sa purpose na alam mo ay para sa iyo, kapatid, sagutin ka ng Diyos. That's a powerful combo. Knowing your purpose and you're praying, Lord, para magawa ko tong purpose ko na ito. Does that make sense? Tutulungan ka ng Diyos. Kasi papunta ka doon sa gusto kanyang puntahan eh. Does that make sense? Now, conversely, baliktad. If you are praying for something that is not aligned to your purpose, guess what? Hindi ka sasagutin ng Diyos. Life will just be harder. Kasi hindi aligned yung pinagdadasal mo, hinihingi mo. You're asking. Pero yung ask mo, hindi aligned sa purpose mo. Then you will receive nothing. This is what James had to say earlier. You're asking with the wrong motive. You're asking wrongly. Mali yung hinihingi mo. Hindi siya aligned dun sa gusto mong gawin. Does that make sense? Ano? Listen. 1 Kings 3. That night, si ano ito? Solomon. The Lord appeared to Solomon in a dream and God said, "What do you want?" Bishop Mario yan. Anong gusto mo? Bishop Mario yan eh. Diyan yan ako yan. What do you want, Solomon? Ask and I will give it to you. Wow! Hallelujah! Give me an understanding, sabi ni Solomon.
An understanding heart so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong. For who by himself is able to govern this great people of yours? The Lord was pleased that Solomon had asked for wisdom. Anong ginawa ng Diyos? And I will also give you what you did not ask. Wow. All these things added to him, riches, fame, no other king in the world will be compared to you for the rest of your life. You know why God answered this prayer? Because what he was asking was aligned to what God purposed him to become, the King of Israel. Ano yung purpose niya? Sabi niya, Lord, bigyan mo nga ako ng understanding na puso po para po maunawaan ko, para po makapag-lead ako sa mga tao na ibinigay mo sa akin. At malaman ko kung ano yung tama at mali. It's very much aligned to his purpose. And that's why God was so amazed and so pleased with him. He didn't just give. Saan yun? He didn't just give what he asked for. He also gave everything else that he did not ask for. Sabi sa 1 John 5, this is the confidence. Sabi mo, confidence. We have in approaching God that if we ask anything according to His will, sabi mo, His will. Ano nangyari? Dinidinig ka. Pag align ka doon sa gusto kasi ng Ama, papakinggan ka. Naranasan mo na yun sa magulang mo? Hindi ka pinapakinggan minsan? Mga anak? O dati ikaw yung maliit, ngayon matanda ka na. Ginagawa mo rin sa anak mo. Dad. Hindi mo pinapansin. It has to be according to God's will. Ano mangyari? He hears. He hears. No? If, when we, saan na yun? Ang kalooban ng Diyos na magawa mo, ang pinapagawa niya, hindi, sorry. When we do not know our purpose, kapag ka nagpe-pray ka, hit or miss. Pwede kang pagbigyan, pwede kang patulan. Pero malamang hindi. Ito yun. Beating into the air. Sumusuntok ka sa hangin. Bakit? Kasi hindi mo alam yung pinapagawa niya pala sa'yo, hingi ka lang ng hingi. Ay, Lord, pahingi ako nito. Ay, Lord, payamanin mo nga ako. Ay, Lord, bigyan mo nga ako ng magandang... Mali. You see? If we know our purpose and do not do it, ang tawag dyan, disobedience. Tatandaan mo to, disobedience. Walang blessing. Curse. Mababasa mo yan sa Deuteronomy. Number 3, the last one. Spend time with God. Very simple. Very, very simple. But seemingly, sa panahon natin ngayon, very hard to do. We always say, oh, we're busy. Oh, we always say we're doing something. Oh, we always say, pagod na ako. Ang daming ginagawa. That's what we always say. Look. In Luke, naku, sumuko na. Time's up na. Time's up na kasi. Pakipindot nga ako, March. Wag ako, yung computer. Okay, Luke 10. As Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named Martha opened her home to Him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet. Oh, so alam mo na itong kwento na ito. No? But Martha was distracted by all the preparations. No? She came to Him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? No? Yan tayo eh. Ang dami natin ginagawa eh. Dahil natin ginagawa, di ba? Busy. Kaya hindi tayo makarating yung prayer meeting eh. Lord, don't you care? Tell her to help me. May tama ba si Martha? Mali. May tama ba siya o wala siyang tama? Di ba may tama naman siya? Nagpapatulong siya sa gawain bahay eh. Kaya lang sabi ng Lord, Martha, relax, chill. Sabi niya, you are worried and upset about many things. Ang dami mo iniisip. Iniisip mo yung ekonomiya, iniisip mo yung world war, iniisip mo yung famine, iniisip mo yung pestilence, yung disasters, signs of the times. But few things are needed, or indeed, only one. Mary has chosen what is better. Sa ibang translation, the good portion. And it will not be taken away from her. Hallelujah. The good portion is needed, kapatid. The good portion is important. That is the better, in fact, the best option. And that is spending time with God.
Many times, we're there, but we're not present. Nandito ka, pero iniisip mo na yung gagawin mo sana mamaya. Iniisip mo, nako, lampas na si pastor. You're here, but you're not present. You're somewhere else. And this is the most important part, to be present with God. Sabi sa Jeremiah 29, 2 verses after your favorite verse, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. We need to spend time with God. And if we spend time with Him, we will find Him. No? Alam mo, isang story, I'll go faster ba? Isang story sa Bible, pag pinag-uusapan yung prayer, na hindi natin dapat makakalimutan, is si Jacob. Because that night, Jacob got up and took his 2 wives, 2 asawa. Wow. God bless. His 2 female servants and his 11 sons, and crossed the ford of the Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. Itong kwento po na ito, nagre-ready na si Jacob kasi gusto siya patayin ng kanyang kapatid, natatakot siya, imimit niya. So nagre-ready lang siya. So pinasama niya yung mga asawa niya. At saka yung buong pamilya niya. Alright? Now, sabi dito, pakiclick. Baka wala ng battery. Meron ba? So Jacob was left alone. Dinala niya yung mga asawa niya, pero mag-isa lang siya nag-pray. Ano nangyari? And a man wrestled with him till daybreak. Pag sinabing daybreak, madaling araw. Verse 26, then the man said, let me go for it. It's daybreak. But Jacob replied, I will not let you go until you bless me. Wow. Hallelujah. No? Hallelujah. No? Kapatid, hindi ko alam kung ano oras sila nagsimula mag-wrestling. Pero nung nire-wrestling niya si Lord, sabi niya, bitawan mo na ako, umaga na eh. Ibig sabihin, gabi pa lang, nagre-wrestling na sila. Ang tagal nila nag-wrestling. Matindi rin yung stamina ni Jacob. O sabihin mo nang wag ng gabi, nagsimula sila madaling araw, yung 3 to 6, kasi yun yung dawn watch. No? Sabihin mo na, 3 o'clock siya nagising. Doon siya nag-pray. Nakipag-wrestling siya sa Diyos. Wow. Hallelujah. Sabi dito, ito. Listen. Minsan, problema sa atin, umaga na, doon ka palang pauwi. Doon ka palang matutulog. Si Jacob, nakikipag-wrestling na. Bumababad na sa prayer. Sabi ng Lord, bitawan mo na nga ako, umaga na. Ikaw, anak, kausapin mo naman ako, umaga na. Dumaan na yung kahapon, hindi mo pa kinausap. Bagong araw na naman, hindi mo pa rin ba ako kakausapin? Sabi sa Mark, alam mo, madaling araw, si Jacob, nagpray. Meron pang, alam mo, kung sino, madaling araw nagpe-pray. Marami dito madaling araw nagpe-pray. Mark 1:35. Very early in the morning. While it was still dark. Sino yan? Jesus. He got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Kapatid, kaya sinasabi ko sa atin, kung nung araw, sa gabi ka nagpe-pray, ang shinare ko po sa inyo, patayin mo na yon, sa umaga ka mag-pray. Baliktarin mo. Kung gusto mo pa rin mag-pray sa gabi, okay din yun. But what I'm saying is, wag mo ihuli yung prayer, unahin mo siya. Yung iba sa atin na kayang gumising na madaling araw, go ahead. Kasi yung mga matitinding tao, ganun mag-pray. No? Listen, Matthew 6. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father, who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Click. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Hallelujah. Kapatid, Lutz, asa si Lutz? Kapatid, we're talking about prayer. Something established in the beginning. Genesis 1. Sabi ng Lord, let them. Bigyan tayo ng authority. Ano? Pero prayer is the most neglected part usually in one's life. Lalo na pag Kristiyano ka na, born again ka na. Ano?
And 3 things that I wanted to share with you today as I was contemplating, Lord, ba't nga ba meron ako mga panalangin na hindi mo po sinasagot? One thing that I wanted to share with you is that we need to know the Word. Saliksikin mo yung salita ng Diyos. Sinaliksik ko rin eh. Kasi I want to find the answer why. Kaya binibigyan kita ng 3 maliit na bagay. Siguro mas marami pa yung iba. Bibigyan kita ng 3 ngayon. Una, alamin mo yung salita niya. Pag inalam mo, i-align mo sa buhay mo. Umalign ka sa salita niya. Does that make sense? Ano? Ngayon, pagkatapos nun, kailangan alamin mo yung purpose mo. Kung born again ka na lang din, tanong mo, Dad, Tay, Pa, ano ba yung gusto mo para sa akin? Nang sa ganun, pag lumapit ka sa Kanya, nag-pray ka, ibibigay sa'yo. Kasi aligned eh. Doon sa gusto niyang papuntahan sa'yo, bibigay niya, gagawin niya para sa'yo. Meron na siyang pinagawa sa'yo, hindi ka ba tutulungan para magawa yun? Come on. Binigay na ng Lord lahat. So we just need to be aligned. At alam mo, kapag ka nag-align ka, parang si Solomon. In-align niya lang sa will ng Lord. Everything else was added to him. And all these things shall be added unto you. Pwede ka manghingi ng ibang bagay. Pero gusto kong malaman. Ayusin mo muna buhay mo. Align it with the Word. Know your purpose and walk on it. And pinakasimple, just spend time. Just spend time with Him. Spend time. Alam mo, marami sa atin, guilty. Kasama ako dyan. We're all guilty of this, spending time with God. Na hirap tayo, 5 minutes na prayer. Hirap tayo. Parang napag-pray mo na lahat. Alam mo si Jesus, araw-araw niya ginawa yan. Madaling araw, nagpe-pray. Alam mo, dahil ganun siya araw-araw makipag-usap sa tatay niya. Pag nagpagaling siya ng may sakit, be healed in Jesus' name. Ay, be healed. Sasabihin sa evil spirit, come out. Ano nangyari? Immediate. Yung isang bulag, sabi ng Lord, kumuha ng abo, dinuraan, nilagay sa matapak. Ano nakita mo? Nakita po ako, parang puno, ganyan. Okay. Sabi, hindi pa. Hindi pa kaya pagalingin ng Lord yun? Kaya, di ba? Pero sinampulan lang tayo. Sinampulan lang tayo. Kaya ng Lord yun. Does that make sense? Pero ang gusto ko ipunto, kapatid, baka ang Lord, 3 oras nagpe-pray, 5 oras. Kaya pag nag-pray siya sa may sakit, kung ano mang kailangan, immediate. Pero tayo, baliktad. Tayo baliktad eh. Ang gusto natin, immediate. Pag nag-pray tayo, immediate. Yung result, gusto natin immediate din. Bakit? It's wrong. Jesus spent hours praying so that when He goes out to the world, labas, gumaling, tumayo, lumakad, makakita, makarinig, mabuhay, instantly. Pero tayo, how many minutes do we spend? And yet, pag nagpa-pray ka kay pastor, nagpa-pray ka kay pastora, gusto mo agad. You gotta be kidding. Naunuhan niyo ko. You see the main difference, how Jesus prays and how we... Diyos naman siya. Makinig ka. Nung si Jesus nandito, tao siya. He was human. That's why He died. I hope I'm getting through. Very simple. But in this time and this season, this is what we need. Gusto natin mag-level up. Last year pa natin dinideclare yun. Mga anniversary natin, dinideclare natin. No? Yung faith natin, gusto natin. Dapat yung prayer life mag-elevate din. No? This church should transform to becoming a prayerful church. We should be there in prayer meetings. You should come join us every Sunday, 7 a.m. You come here. In your own personal time. Humanap ka ng pwesto, humanap ka ng lugar. Mag-pray ka, wag lang 5 minutes. Pastor, 2 minutes lang ako eh. Pastor, pahabaan ba? Hindi. Kapatid, gusto malaman mo, hindi pahabaan.
Kasi kung pahabaan, pipilitin mo lang sarili mo. You just need to love to talk to God. That's it. Does that make sense? Can everybody rise? Hallelujah. Father, Lord, I don't want to judge others. I will judge myself. The many times, Panginoon, na nagkulang po ako sa iyo. Hindi kita nabigyan ng oras. Mali yung hinihingi. Alam ko yung salita pero hindi ko naman ginawa. Lord, I'm sorry. I just pray, oh Father, kung may kagaya ko dito, Lord, we will just come to you and say sorry. And I pray that when we say sorry, we're going to do something about it. We will not let it just as that, sorry. Kapatid, kung kaya mo lumuhod sa mga may kaya, let's just kneel before God today. Kung kaya mo. At sa pagkakataon na ito, just kung may mga naging kagaya ko, just say sorry to God. Lord, I pray in this time as our eyes are open to what you want, beyond doon po sa pagsagot, doon sa aming mga hilingan, I pray we will just come to love, to bow before you, and just make our knees hit the ground in reverence, in awe, in love, respect. Beyond sa mga hinihingi. Change our prayer lives, Lord God. Doon sa nangihingi lang. Doon sa marunong na rin maghintay at makinig. At higit sa lahat, marunong sumunod. In Jesus' name. Lord, I pray, Lord God, that this church will be strong not just in worship, but also in prayer. Panginoon, Lord, I ask sa mga intercessors po ng church na ito, O Diyos, Lord, you give them fresh anointing for them to see, to hear what you are showing and wanting them to see and hear, Lord God. For this church, for the nation, for other nations, Panginoon, even to the flags na nandito. O Diyos, sa amin na hindi kami mga intercessor, Panginoon, I pray, Lord God, na babaguhin po yung lifestyle namin ng prayer. Lord, may mababago sa amin. May mababago. In the name of Jesus, I declare this. Sabihin mo, may mababago. May mababago, Lord. May mababago. In the name of Jesus, may mababago. Lalapit kami sa iyo, Diyos. Hindi lang pag may kailangan. Lalapit kami sa iyo. Kasi gusto lang namin magkwento. Gusto ka namin marinig. Gusto namin malaman puso. Baguhin niyo po kami, O Diyos. Hindi po namin kaya magbago mag-isa. I pray yung mga luma namin gawa, just renew our mind, Lord God, and refresh us. For this is a new season.
We're now in quarter 2. Lord God, the Passover. Judgment, Lord God, pass over us. Have mercy, O God. For all our iniquities. The many times we know what to do, but we didn't do what we were supposed to do. Or expected to do. Lord, salamat po sa pagkakataon na ito. Refresh us once more. In this gift called prayer. Pray that our lives will be strengthened. Our ministries will be empowered. Panginoon, thank you po. Thank you po.